Sa gitna ng nagwawalang ilaw, nakakabulag na strobe lights, at umuuga ng mga bass sa loob ng sikat na VIP bar, kapansin-pansin ang isang figurang tila mali ang napuntahang party. Habang ang lahat ay nakasuot ng pang-sosyal at sexy na mga damit, patalon-talon na naglalakad si Ana. Walang traces ng isang lethal assassin. Sa halip na itim na leather fight suit, na pinakapaborito niyang Hello Kitty dress, may partner pa siyang pink headband na may tenga ng pusa. Kumpas-kumpas pa ang dalawa niyang kamay habang humuhuni ng paboritong pambatang kanta. May misyon siya ngayong gabi, manmananat kitlin ang buhay ng mapanganib na mafia king sa bansa. Pero syempre, naunsyami ang pangarap niyang maging ultimate assassin of the year. Ano ba naman? Hindi man lang siya nakalapit sa VIP suite ng Target. Masyadong matatangkad, nakamasid, at nakakatakot ang mga private security guard na nakapalibot dito. Kulang na lang itapon siya palabas, dahil mukha siyang nakawalang grade 1 student sa loob ng bar. Napanguso na lamang si Ana. Inayos niya ang kanyang pink headband bago kumatok ng 3 beses sa pinto ng pribadong silid ng pamatay tao na si Boss Jack. "Bossing! Tao po!" Masayang sigaw niya sabay tulak sa pinto. Ngunit agad siyang napahinto. Napakunot ang kanyang noo sa eksenang bumungad sa kanya. Sa ibabaw ng sofa, may isang babaeng nakahiga na tila nawala na ng malay. Nakatirik ang dalawang mata, nakalawit ang dila, halatang halos di makahinga. At sa harap nito ay si Boss Jack. Nakasusuot lang ng sinturon. "Boss, ano yan? Bakit nakatutok yan sa babae?" Inosenteng tanong ni Ana habang tinuturo ang nakatagong alaga ng kanyang boss sa ilalim ng pantalon nito. Tiningnan niya ulit ang babaeng mukhang binawian na ng kaluluwa. "No? Bakit parang nalagutan siya ng hininga?" Seryosong tinitigan ni Jack ang dalaga habang inaayos ang pagkakalak ng kanyang belt buckle. Walang bakas ng kahit anong emosyon sa mukha nito. "This is my gun. I'm just punishing her." Malamig at matipid na sagot ng lalaki. "Stop asking stupid questions, Sana. How's your mission?" Yung misyon." Napakamot sa ulo si Ana at nag-peace sign. "Hindi po ako nakapasok, bossing. Masyadong mailap at maraming guard yung Mafia King. Para mga higante. Don't worry. May panibagong matalinong plano ako, promise." Bumuntong hininga si Jack at sinamaan siya ng tingin. "Make sure that you finish your mission this time. Milyon-milyong piso ang nakapatong sa tao niyan. Kapag nagkamali ka pa, ikaw ang ilalagay ko sa target board." "Okay, bossing. Copy that." Nagsaludo pa si Ana bago formal na nagmarcha palabas ng kwarto. Kumakaway-kaway pa habang sinasara ang pinto. Pagkalabas niya sa pribadong silid, napahinto si Ana sa gitna ng dimly light na hallway. Isinandal niya ang likod sa pader. Pinatong ang baba sa kanyang kamay at malalim na nag-isip habang nakatingin sa kisame. Ang tindi naman ng baril ni Boss Jack. Isang baril lang taob agad yung babae na wala agad ng malay. Aniya sa sarili habang nanlalaki ang mga mata sa amoy ng tagumpay. Biglang nagliwanag ang kanyang muka nang pumasok ang isang napakagandang idea sa kanyang isip. Hala, kaya pala hindi ako makalapit sa Mafia King kasi masyado maliit yung baril na dala ko. Paano kaya kung hiramin ko yung dambuhalang baril ni Boss Jack? Kapag yun na itinuto ko sa Mafia King, siguradong taob at tumba din yun tulad ng babae. Napapalakpak si Ana sa sarili niyang talino. "Ang galing-galing mo talaga, Ana. Napakatalino mo. That's a very, very good idea." Natatawang bulong niya habang patalon-talon na naglalakad muli sa hallway. Ready na ang isakatuparan ng kanyang pinakamalaking pagkakamali sa buhay. Kinabukasan, masayang-masaya si Ana habang nag-aayos ng kanyang mga weapons of mass destruction o mas tawaging better weapons of mass cuteness. Naka-full OOTD siya
Suot ang isang Cinderella-inspired maid outfit na may matching fluffy white apron tapos may cute na kulay pink na baril na nakasilid sa kanyang tagiliran. Hindi rin nagpapahuli ang kanyang hita na may nakakabit na garter pocket kung saan nakatago ang kanyang mga patalim na may hugis laso at may mukha pa ng Hello Kitty. Kasado na ang lahat. Ang problema lang, naaalala na naman niya ang pabatay na eksena kagabi. Dali-dali siyang lumapit sa kapwa-assassin na may codename na Perlas. Naabala sa pag-aayos ng sniper rifle nito. Uy, psst, Perlas! Tawag niya sabay tusok sa tagiliran nito. Alam mo ba kung saan nilagay ni Boss Jack yung malaking baril niya? Napataas ang kaliwang kilay ni Perlas, sabay lingon sa kanya. Anong klaseng baril ba ang tinutukoy mo, ha? Eto. Napapadyak pang inosenteng sagot ni Ana. E di yung baril na tinutukoy sa babae kagabi, nung nagpatirik sa mga mata at dahilan ko ba't ito nahimatay? Astig yun eh, isang tutok lang tumba agad. Ilang segundo siyang tinitigan ni Perlas bago ito sumabog sa tawa. Maging ang iba pang mga assassin sa paligid ay napatigil at napahagalpak na rin. Nangunot ang noo ni Ana at nagpamewang. Ano nakakatawa? Seryoso ako nagtatanong dito, alam mo ba o hindi? Engot ka talaga, Ana. Hagalpak ni Perlas habang pinupunasan ng luhang lumalabas sa mata katatawa. Di mo yun makukuha? Nasa loob yun ang pantalon ni boss. Huh? Ano kakasya yun doon? Ang laki-laki kaya noon. Inosenteng reklamo niya na lalo pang nagpalakas sa tawanan ng kasamahan nila. Che! Tatanong na nga lang ako kay boss. Di ka naman seryosong kausap dyan. Bago pa mapigilan ng iba, dire-diretsong nagmarcha si Ana patungo sa pinto ng opisina. At sakto namang pagbukas niya, lumabas si Boss Jack. Seryoso at magkasalubong ang makakapal na kilay habang masamang nakatingin sa paligid. Hindi nagdalawang isip si Ana. Buong tapang siyang humarang sa daan nito at masayang ngumiti. Boss! Pairam naman ang malaking baril mo. Malakas at walang prenong sigaw ni Ana na umalingaw-ngaw sa paligid. Para naman maitumba ko na yung target sa isang tira lang, gaya ng ginawa mo sa babae kagabi. Parang nabuhusan ng kumukulong mantika ang buong muka ni Boss Jack. Namumula sa matinding kahihiyan at nanginginig sa galit ang buong katawan nito, habang ang mga kasamahan nila ay todo pigil sa tawa sa gilid. Enough. Do your job, or I shoot that useless brain of yours. Sigaw ni Jack na halos lumuwa ang mga mata sa sobrang pagkapikon. Sa sobrang lakas ng boses nito, kumaripas agad ng takbo si Ana palabas ng building. Hingal na hingal siyang napasandal sa pader ng kalsada, habang sapo ang kanyang dibdib. Inis niyang kinuha ang pink niyang baril at pinag-cross sa mga braso. Damot naman ni boss! Nakangusong sabi niya habang pinaglalaroan ng maliit na baril sa kanyang palad. Kahit naman malaki ang baril niya, mas cute naman yung akin, tsaka pink pa, no? Sa kabilang banda, halos bahain na ng dugo ang itim na leather jacket ni Edward habang mabilis siyang tumatakbo palabas ng abandonadong gusali. Gamit ang dalawa niyang kamay, dire-diretso niyang pinapaputukan ng barilang hukbo ng mga kalaban sa kanyang likuran. Walang mintis, pero ubos na rin ang bala niya. Malaki ang perang nakapatong sa ulo mo, Villaruel. Hindi ka namin hakayaang makalabas ng buhay. Sigaw ng pinuno ng mga kalaban habang tuloy-tuloy ang pag-ulan ng bala. Gusto man silang murahin o asarin ni Edward, walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Naninikip ang kanyang dibdib, parang may bakal na nakasara sa kanyang swallowed swords. Ang kanyang selective mutism ay lalong lumalala kapag matindi ang peligro o emosyon. Ang matinding galit ay nagiging piping sigaw lamang sa kanyang isip. See if you can kill me, dipshits. Malamig na sambit ni Edward sa kanyang sariling isipan. Sa isang swift at mala-action star na galaw, gumulong si Edward sa pailalim sa nakaparadang sirasirang kotse. Kinalabit niya gamit ang ngipin ng pinanghuling granada sa bulsa at mahusay na inagis ito pabalik sa pwesto ng mga kalaban. Kasabay ng pagpaputok at pagbagsak ng mga kalaban, mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito ng mabilis.
Ngunit habang nasa biyahe, biglang naging doble ang tingin niya sa kalsada. Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. Hanggang sa mawalan siya ng kontrol sa kanyang mamahaling kotse. Sa kabilang dako ng madilim na kalsada, masayang patalon-talon na naglalakad si Ana habang hawak ang kanyang paboritong tumbler at humuhuni ng kanta. Napatigil siya nang makarinig ng malakas na kalabog at usok sa di kalayuan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang isang luxury car na halos nayupi na ang unahan matapos sumalpok sa dambuhalang puno. Hala, uy! Mabilis siyang tumakbo papalapit sa sasakyan at sumilip sa bintana nito. Bumungad sa kanya ang isang napakagwapong lalaki na nakasandal sa steering wheel, duguan at pilit na dinidilat ang mga mata. Ay, Pogi! Ano nangyari sa'yo? Kukunin ka na ba ni Lord? Tarantang tanong ni Ana habang brutal na niyuyug-yug ang magkabilang balikat ng dugo ang lalaki. Napadaing naman ng matindi si Edward. Gusto niyang sumigaw, pero kahit anong pilit niya, ni isang patak ng tunog ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Titig na titig lamang siya rito, gamit ang kanyang nagdidilim na paningin. Nang mapatingin si Ana sa pulang-pulang kamay niya, dahil sa dugo ni Edward, biglang naunsyame ang pag-aalala sa kanyang muka at napalitan ng matinding inis. Hala ka! Bakit ang dami mong ketchup? Nag-aksaya ka ng ketchup sa damit at kotse mo? Asar na bulalas ni Ana habang tinitignan ng dugo ang katawan nito. Sana binigay mo na lang sahan para may sausawan ako sa french fries mamaya. Ang mahal na mahal na ng bilihin ngayon, oh. Ketchup? Is she for real? Kunot noong saad ni Edward sa kanyang isip. Nasa gitna siya ng paghihingalo, pero nagawa pa ng babaeng magbiro. Tinitigan niya si Ana na may halong gulat at pagtataka. Pilit niya ibinuka ang kanyang bibig. Pero isang matinding bara sa lalamunan lang ang kanyang naramdaman. Hay, buti talaga mabait at maganda ako. Magiliw na sambit ng babae at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Isa pa, ready ako palagi. Kukunin ko na lang yung natitira mong ketchup para hindi masayang. Kaya dapat mag-thank you ka sa akin, ha? Mabilis niyang binuksan ng kulay hot pink na first aid kit na puno ng Hello Kitty Band-Aid at alcohol. Magiliw at tila naglalaro lang si Ana habang ginagamot niya ang gasgas at sugat ng lalaki. Ngunit hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang malalim na saksak sa may hita nito na nagpapadugo rin sa slacks nito. Aba, kailangan tong linisin. Baka matetano ka, Pogi. Sayang ka naman. Ngunit sa pagbaba ng tela, biglang nanlaki ang mga mata ni Ana. Hala, may baril ka din? Hala ka, mas malaki pa rin yung baril mo kaysa kay Boss Jack. Parang nagpanting ang dalawang tenga ni Edward. Mula sa leeg hanggang dulo ng kanyang tenga, nagkulay kamatis siya sa matinding kahihiyan at gulat. Nanigas ang buong katawan niya at sa sobrang matinding emosyon at trauma-induced selective mutism, tuluyang nagbara ang lalamunan niya. Gusto niyang sumigaw ng, I will kill this fucking stupid shameless woman. Pero hindi niya magawa. Samantala, napatitig si Ana sa hita ng lalaki. Sa isang iglap, ang kanyang inosente at sabog na aura ay pinalitan ng isang napakalamig at nakamamatay na presensya. Napansin niya ang isang itim na tattoo. Sa hita nito, naroon ang marka ng dragon, ang pinakamataas na simbolo ng underground syndicate na matagal niya nang tinutugis. At ayon sa impormasyon, ang mismong Mafia King lang ang may karapatang magkaroon ng markang yon. Lihim na napangisi si Ana habang nagtatagpo ang kanang kamay sa nakatagong dagger sa kanyang likod. Ikaw pala ang target ko, ah. Then let me have some fun and play with you first before I cut your throat. Nakakakilabot na sambit ni Ana sa kanyang isipan. Ngunit sa isang pikit mata, mabilis na bumalik ang kanyang pambatang ngiti. Pumalakpak pa siya na parang walang nangyari. Ayan, malinis ka na. Wala nang ketchup. Magiliw na sabi niya. Pilit na nagtimpi si Edward.
Kahit umiikot pa ang paningin sa sakit at panghihina, dahan-dahan siyang umupo at kinuha ang maliit na leather notebook at ballpen mula sa kanyang bulsa. Ang paborito niyang gamit kapag ayaw o hindi talaga lumalabas ang kanyang boses dahil sa kanyang kondisyon. Mabilis siyang nagsulat at pinakita yon kay Ana. How much do you want for helping me? Napatingin si Ana sa notebook at napanguso. Gusto ko yung baril mo sa pantalon. I want to play with it. Bang bang! Masayang sagot ng dalaga habang nakaturo muli sa ibaba ng kanyang puson. Napaatras si Edward at napahawak sa sarili niyang sinturon habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Ang damot ginamot na nga kita eh. Asik ni Ana habang nagpapapadyak. Magkasalubong ang kilay na ibinaba ni Edward ang kanyang notebook. Sa gitna ng matinding inis, pikon at tila panghahamon ng dalaga, may biglang sumabog na emosyon sa loob ng dibdib ng Mafia King na nagpaalpas sa nakagapos niyang boses. Mabilis niyang hinawakan ang balakang ni Ana at mahigpit itong hinapit papalapit sa kanyang katawan. Sobrang lapit na mukha nila. Amoy na amoy ni Ana ang panlalaking pabango na may halong amoy ng dugo at usok mula sa lalaki. If you want my gun, I will make sure I'll shoot you with it until you can't walk. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ni Ana. Nalaki ang kanyang mga mata habang nararamdaman ang init ng hininga ni Edward sa kanyang leeg. Napaatras din ang kanyang dila. You can talk? Umayos na upo si Edward. Binitawan ang balakang ng babae. Bumalik ang malamig at walang emosyon niyang muka habang muling nagsusulat sa kanyang notebook. Sometimes, depends on my mood and stress level. What made you think I was mute? Kanina ka pa kasi pabalik-balik sa pagsusulat at ayaw mo magsalita. Napangisi si Edward habang tinititigan ng inosenteng mukha ni Ana. I'm not stupid. I know you're an assassin sent to kill me. Malamig na sabi ni Edward sa isip habang tinitignan niya ang bahagyang nakausli na kulay pink na hilt ng punyal sa ilalim ng maid costume ng dalaga. Behind those childish eyes, I can smell the blood on your hands. But I'd love to keep you, my dangerous little nemesis, right where I can see you. Muling nag-scribe sa Edward sa kanyang notebook at iniharap ito sa dalaga. Be my maid. Think of it as your payment for saving me. Maid? Pang Cinderella yun, di ba? Takang tanong ni Ana habang nakaturo sa sarili. Mabilis na nagsulat si Edward. May nakapaskil na nakakakilig at misteryosong ngisi sa kanyang mga labi. You will serve me as your master. Starting today, you belong to me. Sunduin niyo na ako ngayon . Mabilis na text ni Edward sa kanyang kanang kamay gamit ang cellphone habang nakasandal sa pader. Makalipas lang ang ilang oras, 3 sunod-sunod na luxury black vans ang humarurot at huminto sa harap nila. Sabay-sabay na bumaba ang mga armadong kalalakihang nakasuot ng maitim na suit at formal na yumuko ng buong galang sa harap ni Edward. Nandito na kami, Supremo. Sabay-sabay na bati ng mga ito. Walang emosyon at simpleng pagtangulang ang isinagot ni Edward. Babalingan niya sana ang pintuan ng sasakyan nang maramdaman ang mahinang paghila sa laylayan ng kanyang damit. Paglingon niya, nakatingin sa kanya si Ana, habang inosenteng nakahawak sa t-shirt niya na parabang batang takot, mawala sa mall. Bahagyang lumambot ang mga mata ni Edward, pero agad ding bumalik sa pagiging malamig bago tuluyang sumakay sa loob. Sumunod din agad si Ana at tabi silang umupo sa backseat. Habang umaandar ang sasakyan, tahimik at seryoso ang lahat. Hanggang sa basagi ni Ana ang katahimikan, gamit ang kanyang sariling composed lyrics. Kumanta-kanta siya patungkol sa kung gaano kahaba ang baril ng kanilang boss. Halos mabilaukan at maputulan ng hininga ang mga tauhan sa harap dahil sa matinding pagpipigil ng kanilang tawa. Si Hel na kanang kamay ni Edward na nagmamaneho. Halos lumuha na ang mga mata sa kakapigil. Naramdaman ni Edward
ang matinding init na umaakyat sa kanyang liig at tenga. Sa sobrang matinding kahihiyan at pagkapikon, muling nagbara ang kanyang lalamunan dahil sa kanyang selective mutism at ni isang salita walang lumabas sa kanyang bibig. Kaya idinaan niya na lamang sa isang pamatay taong tingin sa rearview mirror. Agad na nanigas at napalunok ng laway ang kanyang mga tauhan. Tiyak na bitay sila kapag pinagpatuloy nila ang pagtawa. Mukhang magkakaroon na tayo ng bagong young miss ah. Bulong ni Hel sa katabi, habang patagong sumusulyap sa dalawa sa backseat. Makalipas ang ilang oras, nakarating ang convoy sa napakalawak at nakakatakot na mansyon ng mga Villaruel. Sinalubong sila ng daan-daang armadong kalalakihan at higit sa 100 mga katulong na nakahilera sa magkabilang gilid ng grand staircase. Welcome back, Supremo. Bati ng mga ito at umaalingaw-ngaw ang boses ng mga ito sa buong hall. Walang emosyon at diretso lang ang lakad ni Edward tulad ng dati. Sa likod niya ay si Ana, na parang naligaw na pusa, palingon-lingon sa mga mamahaling chandelier, nakanganga at nakahawak pa rin sa laylayan ng shirt ni Edward. Dahil dito, hindi mapigilan ng mga katulong ang magbulungan. Sino kaya yan? Baka bagong nobya ni boss? Ang ganda nga no? Mukha naman tanga at isip bata. Patiyad na huminto si Edward. Narinig niya yon. Sa kabila ng kanyang pananahimik at hindi pagkibo dahil sa kanyang kondisyon, mabilis ang kanyang galaw. Sa isang pikit mata, bumunot siya ng silencer mula sa jacket at isang mabilis na putok. Bagsak agad sa sahig ang katulong na tumawag na tanga kay Ana. May balas sa gitna ng noo at dugo ang nakahiga. Nanahimik ang buong mansyon. Halos walang makahinga sa matinding sindak. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Hindi lang sa takot, kundi dahil sa bilis ng galaw ng lalaki. Ang bilis niyang bumunot. Matalim nga talaga ang reflexes ng Mafia King na to. Amused na sabi niya sa isip. Malamig na ibinalik ni Edward ang baril sa kanyang jacket at nagpatuloy sa paglakad pa itaas na para bang walang nangyari. Mabilis namang humarap si Hel sa mga natatarantang tauhan. I hope that served as a crystal clear warning. Maautoridad na sigaw ni Hel. Ayaw ni boss na maingay at bastos. At mas talong ayaw niya na may iniinsulto kayong kasama niya. Kung mag-iingay kayo, magmamarunong. Sa ilalim ng lupa ang bagsak niyo. Nakaintindihan niyo? Opo, naiintindihan ho. Sabay-sabay at nanginginig na tugon ng mga katulong. Clean that shit up. Utos ni Hel sa mga guard sabay turo sa dugo ang bangkay. Bago mabilis na sumunod paakyat na ang lalaking si Edward. Samantala, napakunot ang noo ni Edward habang nakatitig sa dalaga. Hindi siya sanay sa kaibang katahimikang nagahari sa silid. Si Ana na kanina pa nakakatuliling ang daldal ay tahimik lang na nakaupo sa sulok. Magkasalubong ang mga kilay habang pinipitpit at pinaglalaruan ang kamay ng kanyang Hello Kitty na plushie. Naiilang na idinikit ni Edward ang daliri upang magtanong. Dahil sa kanyang selective mutism, kapag payapa at kalmado ang paligid, kapag sobra siyang nahihiya sa harap ng dalaga, mas komportable siyang gumamit ng sign language kaysa piliting magsalita. Ba't bigla kang tumahimik? Gawa ni Edward gamit ang kanyang kamay. Napatingin sa kanya si Ana at mas lalo pang napanguso.
Halos maabot na ng labi niya ang kanyang ilong. Kasi, sabi ng tauhan mo kanina bawal maingay dito kasi babarilin sa ulo. Sambit nito habang yakap-yakap ang plushie. Ayoko pa mamatay, Pogi. Marami pa akong pangarap tulad ng pagbili ng totoong baril na kasing laki ng sayo. Bahagyang natigilan si Edward bago humalakak ng walang boses. Isang mahangin na halakak lang ito, pero kitang-kita ang pagsilay ng napakagwapo nitong ngiti na halos hindi maalis ang paningin ni Ana sa mata ng lalaki. Umayos siya ng tayo, dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga daliri para mag-sign language. Bawal ang maingay sa iba, pero kapag ikaw, gusto ko naririnig ang boses mo. Nakataas ang kaliwang kilay ni Ana habang binabasa ang galaw ng kamay ng lalaki. Aba, dumadamob sang Mafia King. Kala ba niya matatablan ako ng pasweet niya? Sa isip ng dalaga, kahit sa totoo lang, bahagyang kumabog ang kanyang dibdib sa matamis ng ngiti nito. Marahang lumapit si Edward at tinapik ang ulo ni Ana na parang isang cute na bata bago muling sumenyas ng isang mensahe. Pumunta ka na sa kwarto mo at magpahinga. Bukas ka na magsimula bilang maid ko. Tumangu-tango si Ana at patalon-talon na tumayo. Okay, Master Pogi. Good night. Huwag mong kakalimutin yung baril mo sa pantalon na baka makawala yan. Aniya bago patakbong lumabas ng silid. Naiwan si Edward na napahawak na lang sa kanyang muka. Muling namumula sa matinding kahihiyan habang napapailing sa pagiging sabog ng bago niyang assassin maid. Marahang kumatok si Hel bago dahan-dahang tinulak ang pinto ng pribadong opisina ng Supremo. Sinalubong agad siya ng pamilyar na malamig at nakakabinging katahimikan. Nakatayo ang Mafia King sa tabi ng malaking bintana, nakatanaw sa malawak at madilim na lupain ng kanyang mansyon. Boss, what's your real plan? Malamig at seryosong tanong ni Hel habang dahan-dahang lumalapit. I know that woman that you brought here is extremely dangerous. Hindi siya ordinaryong maid lang. She's an assassin. We should eliminate her before she even gets the chance to strike. Dahan-dahang ibinaling ni Edward ang kanyang muka. Walang imik, ngunit itinapon niya kay Hel ang isang napakatalim, napakalalim, at napakamapanganib ng ngiti. Pagkatapos sinamaan niya ito ng tingin. Isang titig na tila nagbababala na ang sino mang mga has na sumalat sa buhay ng dalaga ay agad mabubura sa mundo. Napalunok ng malalim si Hel at agad na tinikom ang kanyang bibig. Yumuko na lamang siya bilang paggalang at hudyat ng pagsuko sa argumento. Napakalamig na nilampasan ni Edward ang kanyang kanang kamay nang hindi man lang naglalabas ng kahit anong tunog mula sa kanyang lalamunan. I already found her after all these years. Tahimik at may matinding puot na sambit ni Edward sa kaibuturan ng kanyang isipan. And this time, I will never ever let her escape from my grip again. Pagpasok ni Edward sa kanyang napakalawak at malaking master's bedroom, pagod na pagod niyang itinapon ang kanyang coat sa armchair. Dahil sa matinding puyat, pagkawala ng dugo mula sa sugat kanina, at matinding psikolohikal na pagod mula sa kanyang selective mutism, gusto na lamang niyang mamahinga. Humiga siya sa malambot na king-sized bed at dahan-dahang pinikit ang kanyang mga mata. Ngunit, hindi pa man lumilipas ang 3 minuto ng kanyang paghinga, biglang may naramdaman siyang kakaiba sa ibabang bahagi. May maliit, makulit at tila walang takot na 2 kamay
na dahan-dahang nagtatanggal ng buckle ng kanyang leather belt. Bumungad sa kanya si Ana na nakasubsob sa pagitan ng kanyang dalawang hita. Nakaluhod sa kitid ng kama, masayang nakahawak sa mismong umbok sa loob ng kanyang boxer briefs. Aha! Sabi na nga ba eh! Tuwang-tuwang bulalas ni Ana habang ang inosente niya mga matay nagniningning sa tuwa. I finally found your big gun, Pogi! Nagtago ko ba sa ilalim ng blanket, ha? Now it's time to kill you! Bang, bang! Pew, pew! Parang pinalo ng kidlat ang buong pagkatao ni Edward. Nanigas ang buong katawan niya. Habang ang matinding init at kakaibang sensasyon ay agad na sumabog sa buong ugat ng kanyang katawan. Nanliliit ang kanyang mga pupil ng mata sa matinding gulat at kahihiyan. Pilit na umiling si Edward at dali-daling ginamit ang dalawang kamay para pigilan at alisin ang makulit na kamay ni Ana sa kanyang alaga. Ngunit si Ana, na determinadong matapos ang kanyang misyon ay hindi nagpapigil at walang awang pinisil at pinalpitan ng nanginginig at nangingintab na kabanalan ng Mafia King na parabang isang stress ball o squishy toy. Hala, bakit ganito to? Napakatigas at napakainit ng baril mo. Ano to, bakal? Iba talaga pag mafia, boss. Takang bulalas ni Ana, habang lalo pang iginagalaw ang kanyang mga kamay. Stop! Halos manlabo na ang paningin ni Edward. Pinilit niyang magsalita. Kahit gusto-gusto niyang sumigaw at mura-murahin ng babae, ang nakakalokong assassin na ito, nagwawala ang kanyang lalamunan. Ang matinding shock, matinding erotic sensation, at ang kanyang trauma-induced selective mutism, nagbanggaan sa kanyang dibdib. Get off or else I don't know what I can do to you. Garalgal at napakalalim. Pautal-utal na pigil na sigaw ng lalaki. Habang ang boses niya ay tila nang gagaling sa pinakailalim ng lupa. Dahil sa matinding pagpipilit na magsalita, biglang napaubo at napasukan ng patak ng dugo si Edward. Sa mismong puting unan sa tabi nila. Nanlaki ang mga mata ni Ana at agad na patigil sa pagpisil. Tiningnan niya ang patak ng dugo sa unan at nanginginig na mukha ng Mafia King na pawis at namumula. Hala, are you dying na ba, Pogi? Inosenteng tanong ni Ana habang tinikwas ang kanyang ulo. Biglang pumasok sa utak ni Ana ang isang napakatalinong kaisipan na ikinatuwa niya sa sarili. Hala, ang galing! Tama pala yung ginagawa ko. Nakakapatay at nakakapagpasuko pala ng dugo yung pagpisil ng maigi sa baril niya sa ibaba. Napakagaling mo talaga, Ana. Ikaw na talagang ultimate assassin master. Ngunit bago pa man siya makapagdiwang sa kanyang tagumpay, isang mabilis at napakalakas na galawang gumimbal sa kanya. Sa kabila ng pagsusuka ng dugo at panghihina, ang nagngangalit na dominasyon ni Edward ay tuluyan ng sumabog. Mahigpit siyang hinapit sa bakitid niyang balakang at ibinagsak siya sa ibabaw ng kama. At mabilis silang nagpalitan ng posisyon. Nasa itaas na ngayon si Edward. Nakakulong ang dalawang kamay ni Ana sa magkabilang gilid ng ulo niya. Ang mabigat, malamig, at pawisang katawan ng Mafia King ay nakapatong na sa kanya ngayon. Tila nawala ng boses si Ana. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman ng kakaibang init at napakalakas na pagdugo ng dibdib ng lalaki. Habang nakatitig ito sa kanya, gamit ang mga matang puno ng pagnanasa, galit, kakaibang matinding emosyon na tigit sa lahat. Ramdam na ramdam niya ang matigas at nagngangalit itong baril na nakatutok mismo sa pagitan ng kanyang hita.
sa kabila ng manipis niyang damit. Namutla ng husto ang mukha ni Ana. Ang matapang at makulit niyang kaanyuan ay napalitan ng matinding kaba at takot. Ha? Katapusan ko na. Nanginig siya sa isip niya nang biglang sumagis sa kanyang alaala ang imahe ng babae sa bar kagabi. Ang babaeng tinutukan ng baril ng boss niya na nakatirik ang dalawang mata, nakalawit ang dila at tila binawian na ng kaluluwa sa ibabaw ng sofa. Mamamatay na ako! Itututok niya sa akin yung dambuhalang baril niya. Titirik din yung mata ko tulad doon sa babae kagabi. Wala pa rin kaalam-alam ang inosente at sabog na assassin na ang baril na kinatatakutan niyang pumutok ay ang nanginginig at nag-iinit na pagkalalaki ng Mafia King na handa na siyang angkinin at turuan ng leksyon. Napalunok si Ana ng paulit-ulit habang bumababa ang pawis sa kanyang noo. Sa matinding kaba, palihim niyang idinikit ang kanyang kanang kamay sa may hita para dahan-dahang hugutin ang nakatagong pink Hello Kitty katana. Isang mabilis na hiwa lang. Yun ang kanyang nasa isip. Cut the big gun. Ngunit bago pa man niya maidikit ang daliri sa hilt ng patalim, isang mabilis, eksakto at maingat na hampas sa gilid ng kanyang liig ang ginawa ni Edward. Agad na nanlamig ang mga mata ni Ana. Napapikit, tuluyang nawala ng malay, habang bagsak ang katawan sa ibabaw ng malambot na kama. Magaan at napakatamis ng umiti si Edward. Marahan niyang inilipat ang dalaga at inihiga ito ng maayos. Sa kadahan-dahang kinabitan na makapal na duvet hanggang dibdib. Pinagmasdan niya ang inosente nitong muka at hinaplos ang malambot nitong buhok. You were still as stubborn and naughty as before, Ana. Tahimik na sabi ni Edward sa sarili niyang isipan habang nakatitig sa labi ng babae. Bago siya dahan-dahang tumayo at lumabas ng silid nang walang anumang nililikhang ingay. Habang nakalutang sa mahimbing na pagkakatulog si Ana, sa loob ng kanyang subconscious mind, dahan-dahang nabuksan ng isang lumang pinto ng nakaraan. Isang nakakulong na kabanata sa kanyang memorya na nakatadhana para magpabago sa kani-kanilang buhay. Sa kanyang panaginip, nagliliwanag ang isang makulay na park. Masayang-masayang 10 taong gulang na si Ana habang tumatakbo kasama ang isang batang lalaki na may katangkaran. Malabo ang mukha ng batang lalaki sa kanyang panaginip, ngunit nararamdaman ng kanyang puso ang isang napakalalim at pamilyar na init. Eddie! Thank you sa cotton candy ah! Magiliw at napakasayang bulalas ng munting Ana. Sa sobrang tuwa, bigla niyang hinalikan sa pisngi ang batang lalaki. Agad namang namula ang tenga hanggang leeg ng batang si Eddie. Nanigas ito sa kinatatayuan habang nagwawala ang kanyang dibdib. Hala, ba't ang pula-pula na mukha mo, Eddie? May lagnat ka ba? Nagiging kamatis ka na oh. Inosenteng tanong ng munting si Ana. Sabay lapat ng sarili niyang noo sa noo ng bata para pagkumparahin ang kanilang temperatura. I'm fine. Nahihiyang sabi nito, sabay iwas ng tingin. Ngunit ang maliwalas na alaala biglang nagdilim. Lumapot ang hangin at napalitan ng maalingaso na amoy ng kalawang at dugo. Wala silang kaalam-alam na sa sandaling yon ay darating ang isang madilim na trahedya, isang bangungot na mag-iiwan ng malalim na sugat, takot, at matinding traumatikong karanasan sa kanilang dalawa. Sa loob ng isang nabubulok at abandonadong basement, nakakulong at mahigpit na nakagapos sa magkahiwalay na poste ang dalawang bata. Tiba-tiba tayo sa pabuhay ng mga magulang ng batang lalaki.
Ang yaman ng pamilya Villaruel. Masayang halakhak ng kidnapper na si Pedro sa kanyang kasamahan habang nagbibilang ng pera. Ngunit may sabi tayong batang babae. Mahirap lang pamilya nito, wala mapapala dito. Ngumisi ng malademonyo ang kasamahan nitong si Juan habang pinaiikot ang kislap ng kutsilyo. Di patayin na lang natin yung batang babae. Total wala naman tayong kikitain dyan. Ang bala lang yan. Wag! Don't you dare hurt her! Biglang sigaw ng munting Eddie. Sa kabila ng takot at panginginig ng boses, pilit niyang ginawang paderang sarili. Ako na lang ang saktan at patayin niyo, wag lang siya! Habang nagmamakaawa si Eddie, ang munting Ana ay tuloy-tuloy na nagpupumiglas at minumura ang dalawang lalaki. Pabalya, walang awang hinila ni Juan ang buhok ni Ana. Tumahimik ka bata. Iwan mo nga ako, panot na kalbo! Palag na sigaw ng munting Ana. Sabay, baluktot ng leeg at brutal na kinagat ng nakakagigilang kamay ng kidnapper. Tangina! Napaatungal sa sakit si Juan at pilit inalis ang kamay. Dumura pa si Ana sa sahig at nagmabilisang sumigaw. Yak! Lasang panis sa mantika at di naligo ng 3 taon, dugyot! Lalaitin mo pa ako. Papatayin kitang bata ka! Sa galit at matinding pikon, binunot ni Juan ang baril na hawak at dinikit sa bariles sa noo ng bata. Pero bago pa man maikasa ni Juan ang baril, nabasag ang isang bote ng beer sa mismong ulo ng lalaki. Nabuwal ito at nawala ng malay. Sa likod nito ay ang munting si Eddie na pawis na pawis. Hawak ang basag na leeg ng bote. Ginamit niya pala ang isang matalim na bubog kanina para putulin ng lubid na nakagapos sa kanyang mga kamay. Kahit puro hiwa at dugo na ang kanyang sariling daliri. Mabwisit kayo! Run! We need to run, Ana! Sigaw ng munting si Eddie sabay hila sa kamay ni Ana. Di kayo makakatakas sa akin! Galit na sigaw na natitirang kidnapper na si Pedro habang binubunot ang kanyang sariling baril at nagpapaputok sa madilim na pasilyo. Magkahawa kami na tumatakbo ang dalawang bata sa gitna ng kadiliman ng biglang. Napaluhod si Eddie matapos tumama ang isang bala sa kanyang balikat at likod. Pumutok ang dugo sa kanyang damit. Eddie! Tarantang sigaw ni Ana sabay balik para buhatin ito. Kahit naghihingalo at nanghihina, buong lakas na dumapa si Eddie, dinikit ang sariling katawan sa lupa para gumapang at hawakan ng mahigpit ang dalawang paa ng papalapit na si Pedro. Ana, Rod! Tumakbo ka na! Run and don't look back! Sigaw ng batang lalaki habang ginagamit ang natitirang lakas para pigilan ang kalaban. No, Eddie! Ayaw kitang iwan! Iyak at hiyaw ni Ana habang ginagalaw ng kalaban ang baril nito. Eddie! Napabalikwas ng bangon si Ana mula sa kanyang panaginip. Hingal na hingal siya. Halos lumabas ang dibdib sa matinding kaba at takot at pangangatog. Tagaktak ang malamig na pawis sa kanyang noo at leeg, habang sapu-sapo ng kanyang nanginginig na dalawang kamay ang kanyang puso na pumutok sa bilis ng tibok. Panaginip lang. Nanginginig niyang bulong habang pinupunasan ang kanyang muka. Sa gilid ng kama, dahan-dahang gumalaw ang isang pamilyar na lalaki. Nakaupo roon si Edward sa isang swivel chair. Formal na nakasuot ng itim na polo at may hawak na baso ng tubig. Dahil sa kanyang selective mutism, na kapag kagigising lang niya o kapag nakikita niyang nasasaktan at naguguluhan ng dalaga, kusa na lang nagbabara ang kanyang lalamunan. Kaya nag-sign language siya. You're awake now. Are you okay? Did you have a nightmare?
Tanong ni Edward sa paraang yon, habang ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala at lambing. Inabot ni Ana ang baso ng tubig at inialay nito at mabilis na ininom. Okay lang ako. I'm sorry kung late ako nagising. Medyo nauutal at nakayukong tugon ng babae habang inaayos ang gulo-gulong Hello Kitty headband. Hindi maintindihan ni Ana ang kanyang sarili. Pilit niyang hinanap sa puso niya ang lamig at matinding pagnanais na patayin ang lalaking nasa harap niya, gaya ng utos sa kanyang misyon. Ngunit sa tuwing nakatitig siya sa mga mata ni Edward, biglang gumagaan ang pakiramdam niya. Nawawala ang galit, pinalitan ng isang pamilyar, nakakapanatag at nakakakilig na kung ano mang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. No, Ana. Maling-mali ito. Anang kanyang isipan. Siya ang Mafia King. Siya ang target mo. Ang ganitong kakaibang pakiramdam, ito ang magiging dahilan kung ba't ka mabibigo sa misyon mo. Huminga ng malalim si Ana para pakalmahin ang nagwawalang tibok ng kanyang dibdib. Pinilit niyang ibaon sa pinakamalalim ng kanyang utak ang nakakabagabag na panaginip bago binigay kay Edward ang kanyang pinakamalapad at napaka-inosenteng ngiti. Dahil gising na ako, ipagluluto ko ng pamatay na almusal ang aking Master Pogi. Magiliw na bulalas ni Ana sabay pumalakpak pa ng 2 beses. Napataas ang kilay ni Edward habang sinusundan ng tingin ng dalaga na tila isang kulisap na patalon-talon pababa ng grand staircase. You sit down first, akong bahala sa'yo. Nakangiting sabi ni Ana, sabay hawak sa mga balikat ni Edward at marahang inalalayan paupo sa pinakadulong upuan ng mahabang dining table. Patalon-talon siyang naglakad papunta sa napakalawak at magandang kusina ng mansyon. I'm here to cook for Master. Magiliw niyang bati sa executive chef ng mansyon. Bahagyang nagulat ang chef pero pilit na tumango ng pormal. Sige po, young miss. Naway ingatan kayo ng may kapal. Pasipol-sipol pa si Ana habang binubuksan ang dambuhalang refrigerator. Naghanap ng sakto lang na pwedeng lutuin hanggang sa magliwanag ang kanyang mukha na makita ang isang pack ng jumbo-size red hot dogs. Oh! Ayos to ah! Kasing haba at kakulay pa ng baril ni boss. Bagay na bagay sa kanya. At doon na nga nagsimula ang trahedya sa kusina. Inilagay niya ang napakaraming mantika sa kawali. Sinabak agad ang mga hotdog. Habang nagprito, para siyang dumalo sa isang ninja training session. Patalon-talon at nagtatatalon-talon talaga sa buong kusina para lang maiwasan ang tumatalsik na kumukulong mantika. Aray! Aray! Lumalaban yung mantika! Tili niya habang ginagamit ang pang-ipit at panangga na isang kulay pink na Hello Kitty tray. Makalipas ang 1 oras na matinding dilubyo, pagluluto, natapos din si Ana. Pasipol-sipol at proud na proud niyang inihain sa tapat ng Mafia King ang isang plato. Sa ibabaw nito may 2 dambuhalang hotdog na halos magkulay-uling na sa sobrang pagkakasunog, umuusok-usok pa. At may nakadikit pang kulay pink na Hello Kitty na toothpick sa gitna. Nanlaki ang mga mata ni Edward. Tinitigan niya ang itim na uling sa kanyang plato bago bumaling sa dalaga. Sa matinding pagkagulat, kinuha niya agad ang kanyang notebook at mabilis na nagsulat. What in the world is this? Hotdog! Look, ang haba niya no, kasing haba at kakulay ng baril mo sa pantalon mo kapag galit. Dugtong pa ni Ana. Sabay inosenteng tinuro ang nakabakat na pagkalalaki ni Edward sa ilalim ng lamesa. Si Hel na nakatayo sa sulok bilang bodyguard na kanina pa nagpipigil ng hininga,
tuluyan ng sumabog sa matinding halakhak. Hawak-hawak ni Hel ang kanyang tiyan habang namumula at mangiyak-ngiyak na sa katatawa. Maging ang mga katulong na nakahileras sa gilid, napapakagat labi at napapalingon sa pader para lang maitago ang lakas ng hagik-gik nila. Sa mga sandaling yon, si Edward ay parang gustong lamunin na ng lupa sa matinding kahihiyan. Mula sa kanyang leeg hanggang sa dulo ng kanyang tenga, naging kulay kamatis siya. Mabilis pa sa kidlat na bumunot siya ng baril. Kinasa ito at tinutok mismo sa noo ni Hel. I'm out, boss. Bye-bye! Bago pa man mapindot ni Edward ang trigger, tumakbo na ang lalaki palabas para iligtas ang sarili nitong buhay. Boss! Kainin mo na! Masarap yan, promise! Magiliw na sabi ni Ana. Bago pa man makaiwas ang Mafia King, mabilis na dinampot ni Ana ang isang buong sunog na hotdog at dire-diretsyong isinubo sa open frame na bibig ni Edward. Halos lumuwa ang mga mata ni Edward sa matinding pait. Hindi niya talaga kinaya ang lasa. Napahawak siya sa kanyang leeg at tuloy-tuloy ang kanyang pag-ubo. Di mo nagustuhan? Mangiyak-ngiyak at malungkot na tanong ni Ana. Tumingin si Edward sa lumuluhang mga mata ng babae. Gusto. Masarap. At kasabay niyon, nagdilim ang buong paningin ng Mafia King. Tuluyan siyang nawala ng malay. Bagsak ang ulo sa mismong dining. Nanlaki ang mata ni Ana habang nakatitig sa nakahandusay na si Edward. Ha? Hala, nakamamatay pala ang hotdog? Inosenteng sabi niya sa sarili, habang tinitignan ang natitirang uling sa plato. Sa bagay, mukha kasi ng baril ni boss. Sa sumunod na araw, nakatanaw si Edward sa dambuhalang glass window ng kanyang opisina. Malamlam at puno ng malalim na emosyon ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kalawakan ng kanyang lupain. Boss, ano na po talagang plano niyo sa kanya? Di po ba delikado na nandito siya sa mansyon? Bahagyang pumikit si Edward dahil sa kapayapaan ng silid at sa lalim ng kanyang nararamdaman. Kusa na lang nagbara ang kanyang lalamunan. Sa halip na magsalita, marahan at formal na gumalaw ang kanyang mga daliri para sa sign language. Nahanap ko na rin siya matapos ang napakahabang panahon. Siya ang tanging dahilan kung ba't ako pumasok sa madilim at madugong mundong ito. Puno man ng sakit at galit at pait ang mundong ginagalawan natin. Tiniis ko ang lahat para maging sapat ang lakas ko. Nagpakadalubhasa ako at naging Mafia King sa iisang layunin at yun ay mahanap siya at protektahan siya mula sa lahat. Pero boss, ginagamit siya ng ibang kalabang organisasyon para patayin ka. Pinasok siya rito bilang assassin para kitilin ang buhay mo. Then, I will be glad to die in my woman's hands. Napahawak si Hel sa kanyang dibdib at napasandal sa mesa. Napanganga siya sa matinding gulat at bahagyang napahagikik. Grabe boss, nakakagulat ka naman. Lover boy ka pala to the highest level. Natroma ka ng matindi ng bata ka, kaya nagkaroon ka ng selective mutism. At ayaw mo magsalita sa ibang tao pero look at you now. Nilabanan mo yung takot at sugat na nakaraan para sa kanya. Ikaw na talaga boss. Sana makahanap din ako ng kasing loyal mo at kasing rupok mo. Hindi man nakakapagsalita si Edward sa kanyang kondisyon, agad niya namang kinuha ang kanyang baril sa kanyang holster. Sa isang pikit mata, idinikit na Edward ang malamig na dulo ng bariles ng baril sa mismong pagitan ng dalawang mata ni Hel. Matalim, makamandag. Pumapatay tao ang tingin na iginawad niya sa kanyang kanang kamay. Agad na napalunok ng sariling laway si Hel. Nanigas ang buong katawan niya. Dahan-dahang tinaas ang dalawang kamay sa hangin at ginawa ang gesture
na pinazipper ang sariling bibig para ipakitang mananahimik na siya. Sabi ko nga po, mute mode muna ako, boss. Napatigil sa seryosong pag-uusap sina Edward at Hel nang biglang tumunog ang isang malakas na katok sa pintuan ng opisina. "Cake delivery for Master Pogi!" Magiliw na sambit ni Ana habang tinutulak ang pinto gamit ang kanyang paa. Bitbit ng dalaga ang isang mamahaling tray kung saan nakapatong ang isang kulay pinkish red na roll cake na may kakaiba at napakahaba at medyo tabingi na hugis. Dahan-dahang binaba ni Ana sa ibabaw ng glass desk sa harap ni Edward at proud na pumalakpak ng 2 beses. "Tada! Ito na yung cake mo. Ginalingan ko talaga yung pagbibake dyan, ha? Kita mo kamukhang kamukha at kasing haba ng baril mo sa pantalon. Pinagkaiba lang. Ito malambot, yung sayo matigas." Sa puntong yun, gusto niya na lang magpalamon sa lupa. Nanlisik ang kanyang mga mata dahil hindi siya makapagsalita. Samantala, si Hel na nakatayo sa tabi, halos mamatay-matay katatawa. Hawak-hawak nito ang sariling tiyan habang nakasandal sa pader. Halos lumuwa ang mata kakatawa. Bumaling sa kanya si Ana, kumurap ang mga mata. Inosenteng nagtanong, "Ba't ka tumatawa? Gusto mo rin ba na mahabang baril ni boss?" Agad na napatigil sa pagtawa si Hel. Napawi ang ngiti sa kanyang muka at agad siyang napaatras ng 3 hakbang. Nandidilat ang mga mata habang mabilis na umiling-iling. Wag po, ayoko ng baril ni boss. Maraming salamat na lang po. Sa kabila ng matinding kahihiyan, tumingin siya kay Hel at mabilis na nag-sign language gamit ang mahahabang daliri. Karma. Mangiyak-ngiyak nang umuwi si Hel habang napapahawak sa kanyang leeg. Nga! Masarap ang baril ni boss, dali! Masayang sabi ni Ana sabay habol kay Hel, habang hawak ang isang dambuhalang hiniwa ng cake at pilit itong sinusubo sa bibig ni Hel. Wag po yung miss. Naawa pa ako sa tiyan ko eh. Ha! Hindi nakaligtas si Hel nang matagumpay na naisubo ni Ana sa kanya ang cake. Sa loob ng 3 segundo, halos magkulay berde ang mukha ni Hel. Mangiyak-ngiyak at mabilis na tumakbo palabas, dumiretso sa banyo habang dumuduwal. Mahinang napatawa ng walang boses si Edward. Ngunit bago pa man siya makampante, "Oy, ikaw kala mo may takas ka. Ikaw naman, Master Pogi. Subo na." Nakangiting baling sa kanya ni Ana habang dala ang panibagong hiwa ng pamatay na cake. Napalunok ng malalim si Edward. Tinitigan niya ang inosenteng mukha ng dalaga. At dahil sa sobrang marupok at ayaw niya itong ma-disappoint, pinikit niya ang mga mata at binuksan ang kanyang bibig. Ang ending, 1 buong linggo na kulang na lang ay magtayo ng tent sa loob ng banyo sina Edward at Hel dahil sa matinding LBM at lason sa tiyan mula sa panalong cake ni Ana. Makalipas ang ilang linggong kalbaryo sa loob ng banyo, sa isang medyo tagwa at mamahaling coffee shop, umupo si Ana habang proud na nakasuot ng kanyang paboritong OOTD. Isang fluffy pink unicorn dress na may matching bunny ears headband. Pasipol-sipol pa siya habang nakasalpak sa kanyang bibig ang isang malaking strawberry lollipop na para bang walang pinagtataguan at hindi isang nakamamatay na assassin. Ilang minuto ang lumipas, may isang lalaking nakasombrero at nakaglases ang pumasok. Dahan-dahan itong umupo katapat ng kanyang table. Walang kaimik-imik na inilagay ang isang nakatuping dyaryo sa gitna ng mesa. Saka mabilis na tumayo at umalis na parang bula. Kinuha ni Ana ang dyaryo at binuksan ito. Sa unang tingin mukha itong ordinaryong advertisement para sa relo. Pero bilang isang top-tier assassin,
Agad niyang nabasa ang nakatagong code sa loob nito. The clock is ticking. Buy this watch now. 1,000 pesos, buy one, take one. Napakunot ang noo ni Ana habang sinasali ng ibig sabihin yon sa kanyang utak. Inip na ako. Kung papatay mo na yan si Edward ngayon din, dodoblehin ko ang bayad sa'yo. Mariing napahawak si Ana sa dyaryo hanggang magusot ito. Sumagi agad sa isip niya ang mukha ng mafia king na si Edward, na kahit hindi nakakapagsalita, palagi namang nag-iiwan ng pilyong ngiti sa kanya. Kahit medyo sabog at puro kalokohan ang utak ni Ana, naramdaman niya ang matinding bigat sa kanyang dibdib. Kailangan kong gawin to no matter what. Ang misyon ay misyon. Hindi ako pwedeng magpadala sa kapangyarihan ng baril niya ng pagiging marupok ko. Samantala, sa napakalawak na garden ng mansyon, nakatayo si Edward sa ilalim ng liwanag ng buwan habang tahimik na nakatingin sa dambuhalang gate. 10:00 na ng gabi, nagpaalam si Ana sa kanya kaninang umaga na mamamalengke lang daw ito para bumili ng sangkap ng panibagong pamatay nitong lulutuin. Pero hanggang ngayon wala pa rin na makulit at sabog na assassin maid. Nagsimulang kumabog ng matindi ang dibdib ng Mafia King. Dahil sa matinding pag-aalala at sa kanyang selective mutism, bumara na naman ang kanyang lalamunan. Wala siyang mabigkas na salita. Mabilis siyang nag-sign language kay Hel. Nasaan na siya? Hanapin niyo siya ngayon din. Pero bago pa makasagot si Hel, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong mansyon. Code Red! Blackout! Protect the Supremo! Sigaw ni Hel habang mabilis na kinakasa ang daan-daang guards ang kanika nilang mga baril. Sa itaas na nakatagong rooftop sa abandonadong water tower sa loob ng property, nakadapa si Ana. Napakadilim, napakaseryoso ng paligid pero si Ana, suot pa rin ang kanyang damit na unicorn dress. Sorry Master Pogi, ang misyon ay misyon. Aniya sa sarili. Sa kabila ng kanyang pagiging isip bata, sa mga sandaling ito, lumabas na ang tunay niyang bangis bilang top assassin. Walang ingay at malakidlat ang bawat putok ng kanyang pink silent gun. Isa-isang nabubuwal at nawawala ng malay ang mga armadong gwardya sa kadiliman nang hindi malalaman kung saan nanggagaling ang bala. Ngumisi si Ana nang bumagsak lahat ng tauhan. Isang pikit na lang, Pogi, bye-bye na. Aniya, at tinutok ang scope sa gitna ng garden kung saan nakatayo kanina ang Mafia King. Biglang nanlaki ang mga mata ni Ana. Nawala si Edward sa scope. Hala, nasaan na yun? Ba't biglang nawala? Looking for me, my little assassin? Bago pa man makalingon si Ana, isang malakas at mainit na braso ang mabilis na humapit sa kanyang makitid na bewang mula sa likuran. Naisandal ni Edward ang kanyang baba sa balikat ni Ana. Pabalya na tinapon ng pink nitong baril sa ere. Ang mainit nitong hininga ay direktang tumama sa panlalamig na leeg ng dalaga na nagdala ng matinding boltahe ng kuryente at kiliti sa buong katawan nito. Dahan-dahang gumapang ang mahahabang daliri ng Mafia King sa ilalim ng unicorn dress nito. Marahang hinawakan at hinaplos ang hugis rosas na birthmark sa ibabang bahagi ng likod ng dalaga. Your birthmark is always pretty. Nanigas sa kinatatayuan si Ana. Nagwala ang tibok ng kanyang puso. Hindi lang dahil sa gulat, kundi sa bilis ng galaw ng Mafia King. Nasa likod ko siya? Paano niya nalamang may birthmark ako sa likod? Get off me! I will kill you! Sigaw ni Ana para itago ang matinding panginginig at pagpula ng kanyang muka. Buong lakas niyang siniko
si Edward sa tiyan. Napaatras si Edward habang nakahawak sa kanyang tiyan. Pero sa halip na magalit, isang nakababaliw at nakakakilig ng ngisi ang sumilay sa labi ng lalaki. Pero sa kabila ng pananahimik ng kanyang boses, nagwawala ang galaw ng kanyang katawan. Alam mo madadala mo ako sa pangising-ngisi mo, ha? Galit at namumulang sigaw ni Ana para itago ang kanyang nanginginig na dibdib. Buong lakas na inampas ni Ana ang hilt ng kanyang pink sniper rifle papunta sa mukha ni Edward. Pero nakaiwas ito na parang kidlat sa bilis. At bawat pag-iwas nito, hindi nakakalimot ang kamay ni Edward na mang-chancing. Hoy, ang kamay mo! Tili ni Ana nang maramdaman ang mabilis na pagpisil ni Edward sa kanyang balakang. Muling nagpakawala ng sunod-sunod na flying kick ang dalaga. Pero sa halip na sanggahin lang ito, salo hawak ang ginawa ni Edward sa binti ng babae. Dahan-dahang inilapit ang mukha nito at isang mabilis na halik sa ibaba ng leeg ang iniwan ni Edward. Bastos! Mamatay ka na nga! Hiyang-hiya si Ana sa nangyayari. Sa matinding pagkapikon at pagkataranta, sumugod muli si Ana gamit ang kanyang dagger. High kick, side kick, stab! Pero si Edward parang sumasayaw lang. Tapos hinawakan pa nito ang kanyang bewang. Para bang sumasayaw sila ng ballroom dance. Get off me! Hili ni Ana. Dahil sa matinding gigil, hindi napansin ni Ana ang nakausling bakal sa sahig ng rooftop. Haray! Nawalan siya ng balanse. Sa sobrang bilis ng pangyayari, aksidenteng natapilok si Ana at brutal na nauntog ang ulo sa bakal na tubo ng water tank. Sa matinding shock at takot na makitang bumagsak ang babaeng pinakamamahal, bigla siyang nakasigaw, tinawag niya ang pangalan nito. Mabilis pa sa ulap na nasalo ni Edward si Ana bago pa ito tuluyang humandusay sa malamig na semento. Ana, please open your eyes. Samantala, sa loob ng nagdidilim na kamalayan ni Ana, parang pinalo ng kidlat ang kanyang utak. Ang matinding bawas sa kanyang ulo at ang formal na pagtawag ni Edward sa kanyang pambihirang palayaw ay parang susi na nagbukas sa dambuhalang pinto ng kanyang nakaraang memorya. Sumabog sa utak niya ang nakatagong imahe. Ang batang lalaki na nag-aabot sa kanya ng cotton candy habang namumutla ang muka. Si Edward. Ang batang lalaki na humarang sa bala at nagsakripisyo para lang makatakas siya sa kidnapper. Si Edward. At ang pinakamagimbal sa lahat, ang muka ng kanyang boss na si Jack na nagpapakain sa kanya ng kasinungalingan. Ginagamit ang kanyang amnesia, ginawa siyang isang puppet assassin para patayin ang totoong taong pumuprotekta sa kanya mula pa nung bata pa sila. Eddie, aniya pagmulat ng kanyang mga mata. Nanlaki ang mga mata ni Edward, natigilan sa unang pagkakataon. Matapos ang napakahabang panahon, isang napakatamis at tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang mas lalo pang hinigpitan ang yakap sa kanyang nawawalang prinsesa. Mula nang magbalik lahat ng alaala ni Ana, parang sumabog ang isang dambuhalang bomba sa buong underground world. Hindi na siya ang inosenteng puppet assassin ni Jack. Ngayon, siya na ang pinakamalamig at pinakamalupit na dilubyong haharapin ng organisasyon nito. Gamit ang kanyang kakaibang talino, Hello Kitty laptop, at walang katapusang kalokohan, paisa-isang hinak ni Ana ang main firewall ng dating organisasyon. Sa loob lang ng 2 oras, ang bilyon-bilyong pondo at illegal money ng sindikato nawala na parang bula. Dinonate ang laman sa iba't ibang charity orphanage at pampublikong ospital sa buong bayan.
Tangay na! Sino may gawa nito? Galit na sigaw ni Jack habang sinisira ang mesa ng kanyang opisina. Biglang nag-flicker ang dambuhalang monitor ng opisina ni Jack. Bumunga doon ang isang animated sticker na Hello Kitty na nakasombrero ng pirate kasama ang kumikislap na neon text. Ana, codename is Rose, is hereby to destroy your life, Boss Jack. Mwah! Bye-bye, money. Magbabayad ka, Ana! Magbabayad ka, papatayin kita! Iyaw ni Jack na kulang na lang ay magwala at mag-amok. Habang nagwawala ito, biglang pumasok ang kanyang alipores na si Perlas na pawisan at nakaluhod sa takot. Boss, Boss! May nagpadala po sa inyo nito. Galing mula sa anonymous sender. Natatarantang sigaw ni Perlas habang bitbit ang isang kulay pink na regalo na box. Dali-daling binuksan ni Jack ang kahon. Pero pagbukas pa lang, pumuputok na kulay pulang velvet cake ang bumungad sa kanya. Isang cake na may napakahaba, medyo tabingi, at kaduda-dudang hugis-hugis ng sarili niyang pagkalalaki. At sa mismong gitna, may nakasaksak na maliit na kulay pink na katana. Rest in peace, baril mo, Boss Jack. P.S. Yung kinain mo strawberry velvet cake kanina sa pantry, pinalagyan ko ng special lason. Purgative mula sa recipe ko. Effective yun para maging baog at magka-LBM ka forever. Love, Rose. Napapasigaw sa matinding galit at pananakit ng tiyan ng lalaki. Samantala, sa kabilang banda sa loob ng surveillance room ng mga Villaruel, si Hel ay halos maglupasay na sa sahig sa matinding katatawanan habang nakatingin sa live CCTV mula sa opisina ni Jack. ibang-iba ka talaga, madam. Paniguradong pamatay yung revenge mo. Kabisado ko pa naman yung epekto ng cake mo. Isang linggong paghihirap sa banyo. Sa tabi ni Ana, nakatayo si Edward. Mula sa kanyang selective mutism, hindi man lumalabas ang kanyang boses, pero kalmado siya at masaya ang kanyang kapaligiran. Marahang lumapit si Edward sa likod ni Ana. Isang napakatamis at pilyong ngisi ang sumilay sa kanyang labi habang dahan-dahang gumagalaw ang kanyang daliri para sa isang sign language. Na-impress mo ako, Mayana. You protected our love and completely ruined him using your little hotdog cake skills. Alangan, ako pa ba, Master Pogi? Walang pwedeng umagaw sa'yo at mas lalong walang pwedeng sumira sa atin. Pero kapag di mo ako nilibre ng ice cream ngayon, ikaw naman ay pagluluto ko ng hotdog. Nanlaki ang mga mata ni Edward, mabilis na napalunok, at sa matinding takot sa luto ng babae, at matinding pagmamahal sa kanyang assassin maid, mabilis siyang tumangu-tango, sabay hapit sa balakang ni Ana para patakbuhin ang halik sa labi ng babae. Kinagabihan, kalalabas lang ni Edward sa banyo ng kanyang master's bedroom. Basang-basa pa ang kanyang buhok, habang tanging isang maliit na puting tuwalya ang nakatapis sa kanyang bewang. Kitang-kita ang kanyang mamula-mula at matitigas na abs, pati na rin ang patak ng tubig na dahan-dahang dumadaos-dos pababa ng kanyang dibdib. Bumukas ang pinto at patakbong pumasok si Ana habang daladala ang kanyang Hello Kitty plushie. Agad na nanlaki ang mata ng dalaga sa kanyang nabungaran. Oh, Eddie! Dami mong pandesala. Freshly baked ba yan? Patikim naman ako ng isa. Bago pa makaiwas ang Mafia King, sumugod na ang dalaga at walang alinlangan na paulit-ulit sinundot-sundot ng daliri ng babae ang kanyang abs. Uy, napakatigas. Anong harina kaya ang ginamit dito? Wala mo na lang kulang, oh. Parang pinalo ng kidlat ang buong katawan ni Edward. Nanigas siya at agad na namula ang kanyang tenga. Stop it. Pautal-utal niyang saad.
at nag-sign language dahil nahihirapan na siya. Huwag mong hawakan. Kagigising lang ng baril ko. Baka hindi ako makapagpigil. Pero dahil hindi marunong magbasa ng mabilisang sign language si Ana sa mga sandaling yon, patuloy lang siya sa paglapit at ginagawang pagsundot-sundot. Paatras ng paatras si Edward hanggang madikit na ang kanyang likod sa mismong gilid ng kanyang king-sized bed. Wala na siyang maatrasan. Sa sobrang kulit at gigil ni Ana, para subukang hawakan ng huling pack ng abs, aksidente niyang naisabit sa kanyang daliri ang dulo ng tuwalya. Sa isang pikit mata, tuluyang nahulog ang tapis ng tuwalya at bumagsak sa simento. Nawala na ng anumang takip ang Mafia King sa harap ng kanyang assassin. Hala! Ang baril! Hindi pa man natatapos si Ana sa sasabihin, kasabay ng pagbagsak ng tuwalya ay ang biglang pagbukas ng silid. Pumasok ang mga magulang ni Edward, si Don Carlo at si Doña Catalina, ang eleganteng pamilya Villaruel. Son, we just want to discuss the... Napatigil ang dalawa. Naging estatwa ang buong paligid. Nandidilat ang mga mata ni Don Carlo habang nakatitig sa anak niyang walang damit. Diyos por santo! Sabi ni Doña Catalina habang napapatakip ng bibig. Tuwang-tuwa naman ang matandang lalaki. At sa puntong ito, si Edward ay parang gustong-gusto na lang lamunin ng lupa o kaya'y barilin ng sarili para maglaho mula sa kanyang muka hanggang buong katawan. Nagkulay kamatis siya sa matinding kahihiyan. Walang boses na lumabas sa kanyang bibig, kaya sa matinding takot at pikon, mabilis niyang sinaklot ang unan sa kama at itinakip sa kanyang ibaba sabay dapa sa kama. Samantalang si Ana naman ay inosenteng kumaway sa kanyang prospective parents-in-law. Hello po, Mommy and Daddy Villaruel. Don't worry. Matigas at maganda po ang baril ng anak nyo. Safe na safe ang lahi natin. Masayang sigaw ng dalaga. Isang malakas na hagikik ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng pinto at si Helion, na patagong nakasilip, na halos mamatay sa katatawa. Samantalang ang lalaki naman, hiyang-hiya sa isang tabi. Sa kabilang banda, alam niyang masaya si Ana at alam niyang ito ang babaeng makakasama niya sa habang buhay. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala, pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa muli po. Paalam!